Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa Biyernes na ito, ang araw ng debosyon natin, parte ng debosyon ng isang deboto ng Poong Nazareno ay hindi lang paggawa ng panata, hindi lang pagsama sa prosesyon, hindi lang paghalik sa imahe ng Poong Nazareno, pero magandang balikan, what makes us a devotee? Ano ba ang mukha, ano ba ang ugali ng isang deboto ng Poong Nazareno? Kapag pumapasan ba, kapag sumasalang ba, deboto na ba agad siya? Magandang makita na ang tunay na deboto ng Poong Nazareno ay handang makinig kay Jesus. Dahil kung ano man ang ginagawa natin mga panata, walang kahulugan at walang dating yon kung hindi tayo nakikinig kay Jesus. Kung hindi tayo marunong sumunod sa kanyang mga aral at utos, at na lahat ay panlabas na gawain lang, palabas lang ho ang lahat. Pero ang nais ng Poong Nazareno para sa atin, na ang ating debosyon ay humubog sa pagkatao natin. At ang humubog sa pagkatao natin ay ang kanyang salita. Kaya nang tinanong si Jesus, ano po pinakamahalaga sa mga utos? Sinimulan ni Jesus sa ganitong pangungusap. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na iyong Diyos.
Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay bunga ng ating pakikinig sa Kanya. At ganoon din, ang pagtugon din natin sa pagmamahal natin sa Diyos ay pakikinig din sa Kanya. As faith comes through hearing, we express our love through obedience. Sinasabi ni San Pablo, faith comes through hearing. Ang ating pananampalataya ay umuusbong bunga ng pakikinig sa salita ng Diyos. At marahil ang iba sa atin dito, nagsimulang maging deboto dahil napakinggan ang kabutihang ginawa ng Poong Nazareno mula sa ibang tao. Marahil may ibang tao o kakilala mo na nag-anyaya sa iyo, halika pumunta ka ng Quiapo. Halika magdebosyon tayo sa Nazareno. Ipapakilala kita sa Nazareno. Ang debosyon natin marahil ay nagsimula sa pakikinig. Napakinggan ng kwento, nakapakinig ng kwento ng himala ng Nazareno, nakapakinig ng kwento ng patotoo mula sa isang nagsimulang naging deboto, at umabot ka sa punto na pakiramdam mo'y walang-wala na. At marahil yung mga kwento na narinig mo tungkol sa Nazareno ang nagdala sa iyo dito sa Quiapo. At simula noon, lagi ka nang bumabalik dito. Simula noon, naging deboto ka na ng Poong Nazareno. It started from hearing. At sa paglago mo bilang isang deboto ng Poong Nazareno, ang debosyon na yan ay mas lalong tumitibay, mas lalong nagkakakulay, mas lalong nagkakalalim sa buhay mo dahil sa iyong pagsunod. Habang lumalakbay tayo, lumalalim ang pagmamahal mo sa Poong Nazareno, lumalalim ang debosyon mo sa Kanya. Kaya bunga din noon, inaakay ka sa pagsunod. At itong imbitasyon sa atin, lalo na itong panahon ng Kwaresma, iniimbitahan tayo bilang mga deboto ng Poong Nazareno na makinig sa Kanya. Dahil nagmamahal sa Poong Nazareno, nakikinig sa Kanya. Dahil nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Kanya. Dahil pinakita sa atin ni Jesus ang ganung halimbawa. Siya'y naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. At sana bilang mga deboto ng Poong Nazareno, tayo din ay tulad ni Jesus, maging masunurin sa utos ng Diyos. Maging masunurin sa Kanyang mga aral. Maging masunurin sa halimbawa ni Jesus. Ang Diyos na handang magpakababa, ang Diyos na handang maglingkod at ugasan ang paa ng Kanyang mga alagad, ang Diyos na handang iubos ang sarili at ialay ang sarili. Yan ho ang imbitasyon sa atin. Bunga ng pakikinig, iniimbitahan tayo na sumunod kay Jesus. As faith, as devotion, was born out of hearing. Pakikinig. Dahil tayo nagmamahal kay Jesus, tayo ngayon ay iniimbitahan na patuloy na makinig at sumunod sa Kanya. Yan ang larawan ng tunay na deboto ng Poong Nazareno. Amen.